Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-link ang CIMB account nyo sa GSave to the CIMB app para masiguro na magre-reflect ang pera nyo sa GSave to the CIMB app. Paki-like and subscribe naman for more tutorials in the future. So ito, yung GSave account ko and bala ko tong i-link sa CIMB app. Punta lang tayo sa Play Store or App Store at i-search ang CIMB. Install natin ito, tapos buksan. Pag may mga lumabas na permissions tulad nito, pindutin lang natin ang while using this app, tapos continue. Tapos dito naman allow lang natin all time or allow lang while using this app. Baka magkakaiba tayo ng konti ng wording, depende to sa cellphone. Basta usually, i-allow lang natin para ma-access natin ang features ni CIMB. Basahin muna natin itong warning para hindi tayo ma-scam. Tapos pagtapos na, X lang natin ito. Patapusin lang natin, mag-play itong mga slides. Tapos pindutin ang Get Started. Ngayon, dahil may CIMB account na tayo, sa GSave, pipindutin lang natin itong nasa baba which is Link My Account. Dito maraming nagkakamali. Usually pinipindot login or create account. Ang pipindutin dapat ay Link My Account. Ang next naman na pipindutin natin is mamimili tayo dito and ang pipiliin natin is yung GSave or CIMB Grow account. Ilalagay naman natin dito ang phone number at email na ginamit natin sa pagbubukas ng CIMB account sa GSave. May magsesend lang na OTP sa atin galing kay CIMB. I-copy-paste lang natin ito. Next naman ay tatanungin tayo kung PEP ba tayo o politically exposed person. Kung may direct family member kayo na politiko, pindutin lang ang yes at kung wala naman, pindutin lang ang no. Check lang natin ang terms and conditions. Hindi ko na i-check itong nasa baba para wala masyadong promotional emails na magsisend sa akin si CIMB. Tapos pindutin lang natin ang I agree. Next naman is gagawa tayo ng username. Susundin lang natin itong instructions. 80 to 20 characters, at least one letter, at least one number. No special characters at no spaces. Sunod naman is yung security question. Sasagutan lang natin ito. Ito o yung gagamitin natin in case may makalimutan tayo na password or PIN, kailangan nating mag-reset. Usually, dun ginagamit ang security questions. Ngayon, gagawa naman tayo ng password. Sundin lang ulit natin ang instructions. One uppercase or capital letter. At least one lowercase or small letter. At least one number. At least one special character. Tapos, i-re-enter lang natin ito sa baba. Tapos pag okay na, pindutin lang ang continue. Ngayon, kung may fingerprints naman ang phone nyo, pwede nyong i-enable ang biometric login. Ito ay para hindi na kailangan type pa natin ng type yung password pag nagla-login tayo sa CIMB. Kung wala naman, pindutin lang ang maybe later. Ngayon naman, is gagawa tayo ng 6-digit security PIN. E-enter lang natin ito ng 2 beses. At ayan. Congratulations, GSave is now linked to CIMB. Pindutin lang natin ang dashboard. At dito makikita na natin ang CIMB app at ang mga features nito. Pareho din yung laman ng CIMB app sa laman ng GSave. Paki-like and subscribe naman kung nakatulong ang video na ito. Libreng paraan yan para masuportahan ang paggawa ko pa ng video tutorials tulad nito. CIMB ang ginagamit ko sa pagte-transfer from GCash to Meribank. Since wala itong fees. Kung gusto nyong matutunan kung paano yun gawin, pindutin nyo lang ang video na nasa screen. See you all sa next video.